Benedict, kumusta ang naging pamamahagi ng ayuda? Diyan sa Quezon City, may mga TNVS driver ba na wala sa listahan ng mga beneficiaries? Magandang gabi, Monica. Gaya nga ng mga naranasan nung nakaraang linggo, meron pa rin mga driver na wala sa listahan at ayon naman sa kapanayam natin na staff ng DSW dito ay wala naman naging problema sa naging pamamahagi ng ayuda dito nga sa Quezon City Circle. Hindi nararapat na ibaling ng mga driver sa mga tauhan na namimigay ng ayuda ang CC sakaling wala sila sa listahan ng mga tatanggap ng ayuda. Ito ang pakiusap ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kasunod ng mga natatanggap niyang ulat na may ilang staff silang napapagalitan ng mga recipient driver. Hindi ho DSWD ang gumawa ng listahan. Pangalawa, hinango lang ho namin yan sa mga kumpanyang may hawak rin ho sa inyo. Kaya kung meron kayong dapat puntahan ngayon or so to speak, meron kayong dapat singilin ngayon, singilin natin mismo yung mga TNC nyo o yung mga kumpanya nyo na may hawak sa inyo. Sa panayam kanina ng programang Hataw Balita Ngayon, sinabi ni Laban TNBS President Jun De Leon na marami umanong transport network vehicle service drivers ang wala sa listahan na mabibigyan ng ayuda ngayong araw. Sinabi ni De Leon na halos hanggang madaling araw kanina ay naghahanap pa sila ng pangalan ng kanilang driver partners sa inilabas na recipients ng Department of Social Welfare and Development. Alas 4 lang po tayo natulog dahil hinahanap din po natin yung pangalan ng ating driver, no? At wala po sa listahan. At nakakalungkot po doon sa mga social media page namin. Silipin niyo po mga TNBS page na kung saan nagrarant na yung mga kasamahan natin na TNBS driver at tawag, text sa atin na tulungan sila. Muli ring binigyan diin ni De Leon na hindi sasapat ang 5,000 cash assistance dahil sa taas na rin ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nag-average po ng 20 liters every day ang gasolina na ikinakarga ng ating mga kasamahan na TNBS driver na bumabiyahe. At kung kukumpitin po ito, ay megit kumulang 500 piso ang nawawala araw-araw sa ating mga TNBS driver. Yung 5,000 po, kung ito ay dadagdag po sa na lost ng ating mga kasamahan na TNBS driver, ito po ay pang isang linggo lamang. Dito sa payout center sa Quezon City Circle, tinatayang nasa 8,000 TNBS drivers ang tatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Ngunit isa si Eduardo Garcia sa mga hindi kasali sa listahan ng benepisyaryo. Pero sa kabila nito ay wala naman anya siyang magagawa kundi ang sumunod sa ipinatutupad na patakaran ng DSWD. Nasanay na rin po sa ganyan siyempre, iniingatan din po nila na yung pera po ng gobyerno hindi mapunta sa maling tao. Yun talagang dapat lang po mag-benefit siguro na dapat makakuha. Sinabi naman ni Secretary Gatchalian na walang dapat ipangamba ang isang TNBS driver kung hindi man siya kasama sa mababahagian ng ayuda ngayong araw. Pag wala ho yung mga pangalan nyo, una, wag ho kayong mangamba. Hindi naman ho to ang una at huling araw ng payout. Katulad na nangyari sa tricycle drivers last week, pwede tayo mag-schedule ng special payout day. Ayon naman kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang mga pangalan na kasama sa listahan ng benepisyaryo ay base lamang sa isinumite ng mga transport network company. Ngunit kailangan din ng LTFRB ang masusing verifikasyon ng mga ito upang maiwasan na maulit ang pagtanggap nila ng ayuda. Meron din mga driver na nagdodoble-doble, di ba? TNBS driver siya, at the same time, either MC taxi driver siya o kundi naman jeepney driver siya, no? So pag nagdoble-doble duplication, hindi na siya pwede kumuha as TNBS kasi makakakuha na siya as PUJ driver. So yun po ang one of the reasons kaya minsan
natatanggal sila sa listahan ng TNVS. Ngayong araw naman ay nasa mahigit 27,000 TNBS drivers sa Metro Manila ang target mabigyan ng 5,000 pesos cash assistance ng DSWD. Ang mga naturang benepisyaryo ay mula sa 17 payout center sa buong National Capital Region. Samantala, pinabulaan na naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga kumakalat na balita na wala umano silang pondo para sa pamamahagi ng ayuda. Kaya naman wala ring katotohanan ang umano'y cut-off sa listahan. May nabalitaan rin kami sa DSWD na ikinasasama ng loob namin ang sabi raw ng ibang kumpanya. I'll name it already and bahala na sila kung pupuntahan nila ako because the drivers I spoke to last night were from Grab. And Grab was telling them na nag-cut off raw ang DSWD dahil wala na kaming pondo. Wala hong katotohanan na walang pondo ang DSWD para sa activity na to. Monica, mga alas 5:30 ng hapon kanina nang mag-cut off ang DSWD sa pamamahagi ng ayuda dito sa Quezon City Circle at sa ngayon ay nakahanda na naman ito para sa pamamahagi ng ayuda para naman sa mga jeepney driver bukas. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.